Pagbasa mula Ephesians 4:17 hanggang 5:20. Ang bagong buhay kay Kristo. Sa ngalan ng Panginoon, ito ang sinasabi ko't iginigiit. Huwag na kayong mamuhay na gaya ng mga hintil. Walang kabuluhan ang kanilang iniisip, at wala silang pangunawa. Dahil sa kanilang kamangmangan at katigasan ng ulo, wala silang bahagi sa buhay na kaloob ng Diyos. Sila'y nagbumon sa kahalayan at walang kahihiyang kauntiman. Wala na silang inatupag kundi pawang kalaswaan. Hindi kanyan ang natutuhan ninyo kay Kristo. Kung talagang pinakinggan ninyo ang aral niya at naturuan kayo ng katotohanan na kay Jesus, iwanan ninyo ang dating pamumuhay. Huwarin na ninyo ang inyong dating pagkatao na napapahamak dahil sa masamang kita. Magbago na kayo ng diwat at pag-iisip. At ang dapat makita sa inyo ay ang bagong pagkatao na nilikhang kalarawan ng Diyos. Kalarawan ng kanyang katuwiran at kabanalan. Dahil dito, itakwil na ang bawat isa ang kasinungalingan at lahat ng magsalita ng katotohanan sa kanyang kapatid, sapagkat tayo'y bahagi ng iisang katawan. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong kayo'y magkasala. Agad ninyong pawiin sa kalooban ng galit. Huwag ninyong bigyan ang pagkakataon ang dyablo. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw, sa halip magtrabaho siya at gamitin ang kanyang kamay sa anumang gawaing marangal upang may maitulong sa mga pangangailangan. Huwag kayong gumamit ng masamang pananalita. Sikaping lagi na ang pangusap ninyo yaong makabubuti at angkop sa pagkakataon upang pakinabangan ng makarinig. At huwag ninyong tulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong
katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambulbulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa at magpatawaran tulad ng pagpatawad sa inyo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Mamuhay bilang mga taong naliwanagan. Yamang kayo'y mga anak ng minamahal ng Diyos, tularan ninyo siyang mamuhay kayo puspos ng pag-ibig, tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyang na hain sa Diyos. Kayo'y mga hinirang ng Diyos, kaya't hindi dapat mabanggit man lamang sa inyong usapan ang anumang uri, pakikiapid, karumihan o pag-iimbot. Gayon din ang anumang malaswa, walang kabuluhang usapan at pagbibirong di nararapat. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos. Alam ninyo na walang bahagi sa kaharian ni Kristo ang Diyos ang taong makiapid. Mahalay o mapag-ibot sapagkat ang pag-iibot ay pagsamba sa Diyos-Diyosan. Huwag kayong padaya, karinuman sa pamamagitan ng mga pangangatwirang walang kabuluhan. Sapagkat dahil mga gawang iyon, ang Diyos ay napupuot sa mga suwain. Kahit huwag kayong makikisangkot sa kanila. Dati nasa kadiliman kayo, ngunit ngayon nasa liwanag, sapagkat kayo'y sa Panginoon. Mamumuhay na kayo gaya ng nararapat sa mga taong naliwanagan, sapagkat ang ibinubunga ng pamumuhay ay liwanag at pawang mabuti. Matuwid at totoo. Pag-aralan ninyo kung ano ang kalugod-lugod sa Panginoon. Huwag kayong makikisama sa mga taong gumagawa ng mga bagay na walang ibinubungang kabutihan, mga bagay na dulot ng kadiliman. Sa halip, ay ilantad ninyo sila at ang kanilang mga gawa, sapagkat kahiyahiyang banggitin man lamang ang mga bagay na ginawa nila ng lihim. Ang lahat ng nalantad ay naliliwanagan, at ang naliwanagan ay nagiging liwanag. Kaya sinasabi, gumising ka, ikaw na natutulog, magbangon ka muli sa mga patay, at liliwanagan ka ni Kristo. Kaya ingatan ninyo kung paano kayo mamumuhay. Mamuhay kayo tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Sapagkat masama ang takbo ng daigdig. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Huwag kayong mga hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat kasisira iyan ng maayos na pamumuhay. Sa halip, ay sikapin ninyong mapuspos kayo ng Espiritu Santo. Sama-sama ipahayag ang iyong damdamin sa pamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. Buot puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos at Ama dahil sa mga bagay sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, ang salita ng Diyos. Praise the Lord! Amen! Dito na lang ang tingin, no? Bago tayo magpatuloy, gusto ko lang sabihin sa inyo na maraming anghel na nandito sa loob. Praise the Lord! Amen! Mga anghel, kung aware kayo sa Bible, ay nasa langit, tama? Sapagkat sila
yung gumagawa sa inuutos ng Diyos. Okay? So sila yung kawan sa kalangitan. Ngayon, ang anghel, meron niyang trabaho. Bantayan yung mga tinawag ng Diyos. Praise the Lord. Amen. Kaya yung mga nakarating dito, sa lugar na ito, gusto ko malaman nyo, hindi lang kayo ang present dito. Ang mga anghel ay nandito para bantayan tayo. Praise the Lord. Amen. Ito'y gawain ng Diyos na pinamahalaan ko sapagkat binigyan ako ng pagkakataon ng Diyos na siya ay aking maparangalan. So, karangalan kong sabihin sa inyo ngayon na ang Diyos ang nandito, hindi ako. Praise the Lord. Amen. So, gusto ko rin lamang paunahan kayong lahat, di ko man kayo kilala, maganda na yung nagkakaintindihan tayo. Kapag sinabi ng Diyos ang narito, bigay niyo buong buo ang mga sarili niyo. Praise the Lord. Amen. Ibig sabihin, kayo ay nakarating dito, hindi nyo alam kung bakit kayo narito, di maaari ngayon sa pamamagitan ng kaibigan nyo, dinala kayo dito. Pero ang buong katotohanan, sila ay mga nautusan lamang. At ang nag-utos sa kanila ay yung nag-utos din sa mga anghel. Walang iba kundi ang ating Diyos. Praise the Lord. Amen. Pinaliwanag na kayo ay nandito sapagkat ang tumawag sa inyo ay walang iba kundi ang ating Diyos. Sa ngalan ni Jesus. Praise the Lord. Amen. So, lagay niyo yung mga sarili nyo sa isang sitwasyon na para bang wala na kayong pupuntahan. Dead end na. Kapag ang isang tao ay nasa sitwasyon na wala na ang pupuntahan, tatawag yan sa Diyos. Na siya ay tulungan.